Good day everyone! Tara samahan niyo ko sa aking brunch. Nagluto ako ng sinabawang isda. Actually, prinito na yan. Ulam namin kahapon. And then ngayon, sinabawan lang. Nilagyan ng sayote, alugbati, and saluyot. Syempre, naglagay din ako ng isang log. Then nagprepare ako ng pipino. Nagpabili lang din ako kay mama ng pepino and then hiniwa-hiwa ko, nilagyan kong suka, pepper, at asin. Yan, pampadagdag lang sa aking kakainin ngayong brunch. Mayroon akong kaing serye ngayon. It means meron din tayong topic na pag-uusapan. Ito ang tingin ko ng mga top mistakes to avoid sa low carb diet para hindi agad mag-give up, lalo na at nagsisimula ka sa gantong lifestyle. Marami ang nag-fail sa low carb hindi dahil hindi effective, kundi dahil may mga common mistakes silang nagagawa nang hindi na pala nila napapansin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga top mistakes to avoid sa low carb diet para mas maging madali, sustainable at effective ang journey mo. Number 1, biglang binabaan agad ang carbs. Masyadong drastic ang pagbabago kaya nagkaka-keto flu. Mas maganda kung gradual para makapag-adjust ang katawan. Ang katawan ng tao ay kailangan ng enough time para makapag-adjust. Hindi porket gusto mo mag-low carb ay ngayon agad kailangan mo nang tanggalin lahat ng carbs. Lalo na kung nasanay ka sa kanin. Kung marami kang nagkanin, pwede mong unti-untiin muna ang pagpapawas hanggang sa masanay ka na wala ito at hindi lang kanin kundi ang ibang high carbs na foods. Number 2, takot sa taba. Low carb doesn't mean low fat. Kailangan pa rin ng healthy fats para sa energy, gaya ng avocado, olive oil, eggs, and butter. Isama na rin natin yung mga taba ng baboy at taba ng baka. Hindi ito masama. Kailangan lang din talaga ng balanced diet. Number 3, walang electrolytes. Kapag kulang sa sodium, magnesium, at potassium, madaling manghina at sumakit ang ulo. Dagdagan ng salt sa tubig o uminom ng electrolyte drink. Ako, paminsan, kahit sa 2 months ko na napag-low carb, minsan nararanasan ko pa rin ang sumakit ang ulo ko at ng hina. Ang ginagawa ko lang, umiinom ako ng isang basong tubig at nilalagyan ko na kaunting asin. At minsan, nilalagyan ko rin ng kaunting asin ang mismong tumbler ko. Bali, ayun na yung nagiging tubig ko. And then, maya-maya, nawawala na ang sakit ng ulo ko. Yun lang pala yung kulang sa akin. Number 4, hindi nagmi-meal plan. Pag walang plano, madali kang matukso sa high carb food. Gumawa ng simple weekly plan ng mga ulam na low carb friend. In my case, hindi ako madalas mag-meal plan. Nagbi-meal plan lang ako pag magbabaon sa work. Pero kasi dito, madalas sa bahay, ako ang nagluluto ng ulam. Kaya mindful ako kung ano yung mga ingredients na ilalagay ko. Pinapalitan ko ng low carb friendly na ingredients. Yung ulam namin, ina-assure ko na low carb friendly rin para pwedeng-pwede sa akin at pinaparisan ko na lang ng gulay. Number 5, masyadong nakafocus sa numbers. Hindi lang basta bilang ng carbs, isipin mo rin ang quality ng pagkain. Real food over processed low carb snacks. Sa ating naglo-low carb, pwede naman tayo mag-snacks, mag-processed food, pero paminsan-minsan lang kasi nakakasama rin ito sa health pag araw-araw tayong kumakain ng mga processed food or mga low carb snacks. Kaya be mindful din sa mga kinakain natin. Hindi porket low carb ay aaraw-arawin na natin itong kainin. Number 6, wala sa tamang mindset. Hindi ito crash diet ha. Lifestyle change siya. Be patient. Hindi instant ang result. Lahat naman ng diet, hindi talaga instant ang result. Lalo kung dumadaan ka sa tamang proseso, syempre, nag-a-adjust pa yung mga katawan natin sa mga nakasanayan nating lifestyle noon. Kaya kailangan talaga ng pangmalakasang mahabang pasensya para makita natin ang magandang result, hindi lang sa mga goals natin, kundi ang maging healthy na rin sa mga kinakain natin. So, ayan, kung may iwasan mo tong mga mistakes na to, mas madali at enjoyable ang low carb journey mo.
I-comment mo kung alin dito ang nagawa mo na at don't forget to like and subscribe para sa more low carb tips. And syempre, for more update to my low carb journey, kung saan nga ba ako dadalhin nito. Ngayon ay 2 months na akong naglo-low carb. So far, sobrang na-enjoy ko at the same time, unti-unti ko nang nakukuha ang pinaka-goal weight ko. Unti-unti pa lang pero sobrang saya ko na mas okay na may kaunting progress kaysa sa wala. It means gumagana talaga ang low carb way of eating. So, ayun, by the way, sobrang sarap ng brunch ko for today. Bumagay ang pritong isda sa may sabaw na may mga maraming gulay at sayote. Meron ding silian para may kick ng kaunti at ganahan akong kumain. Sobrang saya ko kasi nasanay ako sa mga gantong pagkain. Ang pagkain ng mga isda na may sinabawan kasi may iba na ayaw ng isda, lalo na pag sinasabawan. So, good thing na rin dahil sinanay ako ng aking mother na kumain nito. Kahit na sobrang simple ng pagkakaluto niya, as in pinakuluan lang, inano lang yung gulay at isda, sobrang panalo na yung lasa at hindi ka na talaga mauumay. Basta, sobrang perfect na talaga yan para sa akin. So, hanggang dito na lamang po. Matatapos na rin ang aking kinakain dahil naputol na rin to ng hindi ko alam. Ayan na nga, ubos na siya. And thanks for watching. Please subscribe and like. Thank you.